Magandang araw po muli sa ating lahat, mga minamahal. At magpatuloy po tayo sa ating paghatid ng Ebanghelyo. Nasa episode 3 na po tayo na ang ating pag-aaralan sa ngayon at tatalakayin ay patungkol sa ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo ay ang kanyang katawan. At ang pinakateksto po natin dito ay Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Na sinasabi ni Jesucristo, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Na kung ating himay-himayin ang talata, mapansin natin dito ang salitang Pedro. Itatayo ang iglesia at ang kamatayan at ang Hades ay walang kapangyarihan sa laban sa iglesia na itinayo ni Jesucristo. So dito mga minamahal ay ang sinabi ni Jesucristo na ikaw ay Pedro, ibig sabihin ng salitang Pedro sa Griego ay Petros. Petros, maliit na bato. Si Apostol San Pedro ay apostol po siya kasama ang 11 pang apostol. So 12 apostol silang lahat. Sila po ay tinalaga ni Jesucristo upang magiging apostol para sa mga Israelita. Ipinagbawal po sa kanila na mangaral sila sa hindi mga Israelita. Kaya sila ay para lamang sa bansang Israel. Kaya ang mga Israelita ay mga unang tinawag ng Diyos upang magiging kanyang bayan. Mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament. At si Apostol San Pedro ay siya ang pinaka-leader ng mga apostol, ng 12 apostol. So, tinalaga ang mga apostoles, tandaan natin, para sa mga Israelita. Kaya nang sinabi ni Apostol San Pedro na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin ng salitang Pedro sa Griego ay Petros, maliit na bato. At yun namang sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin ang bato na katawan ni Jesucristo. Ang sa Griego po ay Petra. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay iglesia na kanyang katawan, na tinatawag na Petra, malaking bato, bilang bato, pundasyon, pinakabato sa panulok. Kaya ang pundasyon ay malaking bato, si Jesucristo, at nakapatong dito ang mga maliit na bato, ang kanyang mga apostoles, mga alagad ni Jesucristo. Kaya ang itinayo ni Jesucristo ay mga kalipunan ng katawan ng tao. Katawan ni Kristo at mga katawan ng mga apostol at mga katawan din ng mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga minamahal, sa pangaral ni Apostol San Pedro, dahil siya ay tinalaga para sa mga Israelita, para sa bansang Israel, ay nagpadala siya ng sulat.
sa mga Hudyo na hindi lamang sa loob ng Israel nung unang siglo, kundi sa mga Israelita din na nasa labas ng Israel. Ang sulat niya, Apostol San Pedro, unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 8. Dito malaman natin kung ano ang kahulugan ng karagdagang paliwanag ni Apostol San Pedro tungkol sa salitang bato. Ito ang kanyang sinasabi. Unang Pedro 2, versikulo 1 hanggang 8. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpaimbabaw at mga panaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao na tapot sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagka-sacerdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilagay sa Sion ang isang batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nga nanampalataya, siya ay mahalaga na tapat. Sa hindi nanampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging Pangulo sa panulok, at batong katitisuran at bato na pangbuwal. Kaya si Jesucristo ay malaking buhay na bato na nagiging batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga. Kasi ang itinayo ni Jesucristo ay iglesia na tinatawag na kanyang katawan. At ang kanyang katawan ay buhay na bato, malaking bato. Kaya nga, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia na nagpatungkol doon kay Pedro, na si Pedro ay maliit na bato. Kaya, ang itinayo ni Jesucristo ay hindi gusali na literal, kundi gusaling espiritual na magiging tahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya, ang katawan ni Jesucristo ay templo ng Diyos, mga minamahal. Kaya, siya ay buhay na bato. Dahil nung nangaral ang Panginoon Kristo, nakatira sa Kanya ang Espiritu Santo. Kaya banal, buhay na buhay, dahil ang Diyos nasa Kanya, nanahan sa Kanya. Siya ang buhay na bato. Kaya sinabi ni Apostol San Pedro, kayo rin naman, lumapit kayo kay Jesucristo gaya ng mga buhay na bato. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang gusali na literal ay hindi simbahan na patungkol kay Jesucristo. Kung hindi ang itinayong gusali ni Jesucristo na siyang bahay-sambahan
ay mismo ang kanyang katawan na tinatawag na iglesia, at sangkap nito ang kanyang mga apostoles at ang mga mananampalataya. Kaya tandaan po natin, ang unang tinawag ng Diyos ay ang mga Israelita at kinakasangkapan ang mga apostoles, 12 apostoles, para mangaral una-una sa mga Israelita. Sila ang apostoles para sa Israel. So, ang ating topic sa episode 3 ay ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, o ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo ay magkakasama ang Israel at ang mga Hintil. Yan po ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, magkakasama ang Israel at mga Hintil. At ang mga apostoles na tinawag ni Jesucristo ay 12, pinangunguluhan ni Apostol San Pedro. Sila ay nangaral para lamang sa mga Israelita. At paano naman ang para sa mga Hintil? Tinawag ng Panginoon Jesucristo si Apostol San Pablo bilang apostol para sa mga hindi Israelita. Kaya itong mga hindi Israelita, ang tawag diyan Hintil. Sila po ay labas ng sambahayan ni Israel. Hindi sila mga lahi ni Israel, kung hindi sila ay lahi ng nanirahan sa iba't ibang bansa na hindi kadugo, hindi kalahi ng mga Israelita. Tawag po dyan Hintil, kasama tayo. Ang itinalaga bilang apostol ng mga Hintil ay si Apostol San Pablo. Kaya nagkaroon ng mga mananampalataya kay Jesucristo doon sa mga lahi ng mga Hintil. Kaya ang mga Hintil na sumasampalataya kay Jesucristo ay nagiging kabahagi ng iglesia na siyang katawan ni Jesucristo upang sama-sama na magiging isang katawan ni Jesucristo. Kaya sinasabi ni Apostol San Pablo na siya ay apostol para sa mga Hintil sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 1 at 2 at versikulo 7 hanggang 10. Sabi ni Apostol San Pablo, si Apostol San Pedro at ang kanyang mga kasamahan, sila ay itinalaga ni Jesucristo bilang apostol ng mga Israelita. At sabi rin naman ni Apostol San Pablo, siya rin naman ay itinalaga ni Jesucristo bilang apostol ng mga Hintil. Kaya sabay-sabay na nangaral ang si Apostol San Pedro kasama ang kanyang 12 apostoles, at gayon din si Apostol San Pablo na tinawag ni Jesucristo para sa mga Hintil. Ang pagkatawag ni Apostol San Pablo nung nandoon na si Jesucristo sa langit. Kaya mga minamahal, ang sabi ni Apostol San Pablo sa Hebro Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6, ay ganito. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siyang tapat
sa naglagay sa kanya, nagaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kalawalatian kaysa kay Moises, palibhas ay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya gaya ng lingkod na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Ng bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kaya dito mga minamahal, sinasabi ni Apostol San Pablo, pinapangaral niya sa mga hintil at gayon din yung mga Israelita na nasa labas ng Israel, ipinapaliwanag niya na ang mga Israelita na sakop ng sambahayan ni Moises na siyang lahi ng mga Israelita. Kasi si Moises ay sa tribo ni Levi, isa sa mga anak ni Israel o ni Jacob. Sila ang unang tinawag bilang tagapagsilbi sa kaparian, mga Levitiko. Kaya ang mga Israelita ang unang tinawag. Tawag po dyan, sangbahayan ng Diyos na pinapangunahan ni Moises. At si Kristo naman ay puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Ibig sabihin, pinag-isa na ang sangbahayan ng Diyos. Magkakasama ang mga Israelita at mga hintil na sa sangbahayan ng Diyos ang nangaral para sa mga Israelita na kapanalig ni Moises at tinatawag ng Diyos para magiging Kristiyano, mga minamahal. So, ibig sabihin ng Kristiyano, yung maging alagad ni Kristo. Kaya, ang mga Israelita na ang relihiyon ay Judaism ay unti-unting tinawag papunta kay Kristo upang sila ay mamuhay na sa kautusan ni Kristo at unti-unti na silang ilayo doon sa kautusan ng Old Testament law ni Moises na kung saan ang kapatawaran ng kasalanan ay sumagitan na ng pangalan ni Jesucristo at hindi na sa pag-aalay ng mga hayop sa templo. Kaya wala na ang templo ng Israel eh. Yung templo ni Solomon ay wala na dahil nagiba na. Kaya nga sabi ni Jesucristo, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatatlong araw. Kaya ang pagbabago ng pananampalataya ay papunta na kay Kristo at palayo na roon sa Old Testament law, mga minamahal. Pero, ang unang mga tinawag ay ang mga Israelita, na hanggang ngayon, nandyan po sila sa Israel. Nanatili sila na sumampalataya sa Diyos ng Israel, na siya ring ating Diyos, mga minamahal. Kaya, ang katawan ni Kristo na siyang iglesia ay dalawang lahi ang kanyang tinawag. Ang lahi ng mga Israelita at lahi ng mga hintil. Sa lahi ng mga Israelita, ang mga apostol ay si San Pedro at ang kanyang mga kasamahan. Sa lahi naman ng mga hintil, ang itinalaga ay si Apostol San Pablo.
Kaya ang kanilang mga pangaral ay naisulat sa Biblia. Ang pangaral ni Jesucristo at ang mga sulat ng mga apostoles para sa lahat ng buong iglesia. Kaya tandaan natin, ang tunay na iglesia na itinatag ni Jesucristo ay magkakasama ang mga Israelita at mga Hintil. At ang ebidensya, nandyan pa rin ang mga Israelita sa Israel. Sila ay patuloy na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, na ang pangaral ni Jesucristo, sambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang mga Israelita walang rebulto. Wala silang rebulto. Diyan sa Israel, wala. May makita ka lang rebulto dyan, yung simbahan ng mga Roman Catholic Church sa Jerusalem. Nandiyan, may mga rebulto po yan. Kaya Roman Catholic Church eh. Pero ang mga Israelita, hindi nagre-rebulto. At ang sambahayan ng Israel, sila po ay bahagi ng iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya hindi po maaaring baliwalain ang mga Israelita sa ngayon. Hindi katulad ng mga doktrina na ipinapangaral ng iba't ibang mga relihiyon, katulad ng Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo ni Manalo, Iglesia ng Diyos ni Soriano, Iglesia na Kingdom of Jesus Christ ni Apostoles ni Pastor Kibuloy, Seventh-day Adventist ni Ellen G. White, Lutheran Church, at iba pa, na bawat isa ay inaangkin na sila di umano ay tunay na iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo. Sila di umano ay tunay na iglesia. Kung ano-anong mga doktrina, at di umano ang kanilang pangalan na susulat sa Biblia, kaya sila ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Pawang kasinungalingan po yan, walang katotohanan, at labag po sa banal na kasulatan. Dahil ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo ay ang kanyang katawan. At ang katawan na siyang iglesia ay dalawang bahagi, ang lahi. Lahi ng mga Israelita at lahi ng mga Hintil. Iyan po hanggang ngayon ay nandyan ang Israel, patuloy sila sa pagkilala sa Diyos ng Israel. Kabahagi sila sa tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya kung sino mang mga reliyon ngayon na inumpisahan pa nga ng Roman Catholic Church, na tahasang nag-claim sila na sila ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, bulaang pangaral po yan. Kasinungalingan. Bakit? Ang Roman Catholic Church ay Hintil. Hintil po yan eh. Wala siyang karapatan para angkinin niya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo. Dahil ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay kabahagi ang Israel. Nandyan ang Israel. Ngayon, mga minamahal. Yan ang patutuo sa kabulaanan. Ang existence ng Israel sa ngayon, na nandyan sa Middle East, yan po ang pinaka-prueba na ang doktrina ng Roman Catholic Church ay hindi totoo. Ng Roman Catholic Church ay hindi tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, dahil ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay magkabahagi ang Israel at ang Hintil. Kaya gustong suluhin ng Roman Catholic Church na isang Hintil, ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, binaliwala niya ang bansang Israel, na siyang unang tinawag ng Diyos at magpahagang ngayon ay nandyan sa Israel. So, ang isang Hintil na church, hindi maaari na angkinin niya ang buong katawan ni Jesucristo
na siyang tunay na iglesia na itinayo ni Hesukristo. Buhay na katawan ni Hesukristo. Alam naman natin na Hesukristo ngayon ay nandoon sa langit. Kaya ang iglesia na itinayo ni Hesukristo ay hindi literal na building na katulad ng mga Roman Catholic Church, Cathedral, Basilica o ano pa. Gayon din, ang iglesia ni Cristo ni Manalo na ang tahasang kiniklaim nila na sila lamang ang tunay na iglesia na itinayo ni Hesukristo at iba pang mga iglesia na talaga ang kapal ng mga yung bang walang kahiyan talaga na ang nila na sila ang tunay na iglesia tinayo ni Hesukristo. Yan po ay malaking kabulaanan dahil ang iglesia ay isang katawan ni Hesukristo na magkakabahagi, magkakasama ang Israel at ang Hintil. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, ito ang pangaral ni Apostol San Pablo para doon. Hindi lamang sa mga Hintil, kundi pati na rin sa mga Israelita. Ito ang sinabi niya sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 22. Babasahin ko po. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una mga Hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. So, dapat daw alahanin ng mga tao, ng mga Hintil, sila ay mga uncircumcised, hindi mga tuli. At gayon din, alalahanin din ng mga Israelita na mga tuli na pareho silang tinawag sa isang katawan ni Hesukristo na siyang iglesia. Kaya, ang sabi ni Apostol San Pablo, Efeso 2:11 hanggang 22, kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una mga Hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel. So ang mga Hintil ay hindi kabilang sa bansa ng Israel. At mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa, na walang Diyos sa sanglibutan. Kasi ang may Diyos sa sanlibutan, ang mga Israelita lang. Sila yung mga circumcised na tinatawag ni Apostol San Pablo. Sila ang unang mga tao na tinawag. Ang pangalawa, itong mga Hintil. Kaya, ito ang pangaral ni Apostol San Pablo. Kaya sabi niya, para sa mga Hintil, na kayo ng panahon, yaon, ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Kasi ang unang bayan ng Diyos, magpahanggang ngayon, ay ang bansang Israel. See? Sila yung mga circumcised. Kaya, para sa mga Hintil, sabi niya, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako, ng walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Tayo raw nung una, walang mga Diyos. Walang Diyos. Ibig sabihin, dati kasi ang mga Hintil, mga Diyos. Iba't ibang Diyos ang kanilang kinikilala. Kaya sa ngayon daw, yung naaralan ni Apostol San Pablo, sabi niya, kaya hindi kayo kabilang sa bansang Israel. Kasi ang bayan ng Diyos na kabilang sa kanyang iglesia ay mga Israelita. Ngunit, dahil sa awa ng Diyos, ay tinawag din niya ang mga Hintil sa pamamagitan ni Apostol San Pablo. Kaya, sabi niya, Efeso 2:12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan na pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo.
sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Ibig sabihin, pinag-isa niya ang Israelita at ang mga Hintil. Ang mga tuli at hindi tuli. At iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa magitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito ay ginagawa ang kapayapaan. So sa magitan daw ng katawan ni Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa magitan ng panampalataya, mga Israelita o hindi Israelita, mga tuli o hindi tuli, ibig sabihin, mga Hudyo at mga Hintil. Kung sumampalataya sila kay Jesucristo, sa pangalan ni Jesucristo, ay magiging bagong tao, bagong nilalang sa iisang katawan ni Jesucristo. Kaya ang sabi dito, at ginawa ang kapayapaan at upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa magitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkaalit. Kaya daw ang Israel at ang Hintil ay maging iisang katawan ni Kristo sa magitan ng panampalataya sa pangalan ni Jesucristo. At siya'y naparito at ipinapangaral ang kapayapaan sa inyong malalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa magitan niya, ibig sabihin sa magitan ni Jesucristo, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya ang Hintil at ang Israel ay makakapasok sa magitan ng Espiritu ng Diyos upang sa isang katawan ni Jesucristo ay magiging kabahagi ang Israel at ang Hintil upang magiging kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Kaya sa versikulo 20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Kaya itong sinasabi, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ang bato sa panulok ay si Jesucristo, buhay na bato. Si Pedro ay maliit na bato, buhay na batong maliit. Kaya ang iglesia na itatayo ni Jesucristo ay magkasanib ang Israel at ang Hintil. Sa pamamagitan ng panampalataya sa pangalan ni Jesucristo, ang Hintil at ang Israel ay magiging isang katawan ni Jesucristo na tinatawag na iglesia. Kaya sa versikulo 21, Efesyo 2, na sa kanya ang buong gusali na nalalapat na mabuti ay lumalago upang magiging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya itinatayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay isang templong banal na tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ibig sabihin, spiritual building. Isang spiritual house. Bahay ng Diyos sa Espiritu. Dahil, ang iglesia na katawan ni Jesucristo, ang mga lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay tinatawag na buhay na bato. Na kung si Jesucristo ang malaking bato na buhay, ay nakapatong sa Kanya, tsaka ibabaw ng Kanyang katawan na siyang batong malaki, ang mga mananampalataya, kasama na ang mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga guro, lahat ng mga tao na binigyan ng paggawa ng mga himala, pagpagaling ng mga may sakit, iba't ibang wika, pagtulong, at iba pa. Pinag-isa sila, Hintil at Israel, upang magiging isang katawan ni Kristo na tinatawag na iglesia. Kaya ang doktrina po ng Roman Catholic Church, na siya lamang ang tunay na iglesia, na itayo ni Jesucristo ay isang kabulaanan. Yan po ay walang katotohanan dahil ang Roman Catholic Church ay Gentile Church. So, hindi siya tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya, pansarili lamang nila
sa kanilang unawa ang kanilang sinasabi na sila ang tunay na itinayo. Iglesia na itinayo ni Jesucristo. Malaking kabulaanan dahil ang Roman Catholic Church ay Gentile Church. Pangalawa, may mga rebulto pa. Ngunit ang Israel na kabahagi ng Iglesia na itinayo ni Jesucristo ay hindi nagre-rebulto. Nandyan sila sa Israel. Sila ang buhay na patotoo na ang Iglesia na itinayo ni Jesucristo ay hindi nawawala. Patuloy na existido dahil sa simula't-simula pa Old Testament hanggang New Testament hanggang ngayon nariyan ang mga Israelita sa Jerusalem. Patuloy sila sa kanilang panampalataya sa Diyos. At siya rin namang ating kinikilala ang Diyos ng Israel sa magitan ni Jesucristo na nagbigay sa atin ng pagkakataon na makilala natin ang Diyos ng Israel upang tayo ay maging kabahagi sa Iglesia na itinayo ni Jesucristo na dalawang lahi, Israel at Hintil. So mga minamahal, tandaan po natin, huwag kayong padaya sa doktrina ng mga iglesia katulad ng Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo ni Manalo, Iglesia ng Diyos na tinayo ni Soriano, Iglesia Adventista at iba pa. Kailangan maniwala lamang tayo sa pangaral ng Ebanghelyo at hindi doon sa doktrina ng iba't ibang mga iglesia na binaliwala ang lahi ng Israel na siyang unang tinawag ng Diyos na hanggang ngayon ay nanatili ngayon buhay na buhay sa bansa ng Israel. Kabahagi sila sa iglesia na tunay na itinayo ni Jesucristo sa Jerusalem. Good morning. Ito ang inyong baglingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen.